Morning guys, pupunta ako ngayon sa Goje Panorama Cable Car. First time ko, hindi ko din alam kung paano pupunta doon. Simulan na natin ang travel. Galing ako ng Jilye Kime, going to Jiangsu Kime. Alamin natin kung may masasakyan tayong bus papuntang Goje. At nandito na nga tayo sa Jiangsu Bus Terminal. Naipagtanong ko kung may sakayan diretso papuntang Goje, pero ang sabi nila doon pa sa Busan pa. Bali, ang ginawa ko na lang, sumakay na lang ako ng LRT galing Jiangsu Bus Terminal going to Sasang, Busan. Doon daw tayo dapat sumakay. Nandito na nga tayo sa Sasang. Hindi na rin ako nagpaligoy-ligoy dahil baka mabitin tayo sa oras ng travel. Bumili na rin agad ako ng ticket at hinintay ko na lang din yung bus. At nakabili na rin ako ng ticket ahead of 20 to 25 minutes bago umalis yung bus papuntang Goje Terminal. At ito na nga, nakasakay na tayo. Ang oras ng takbo mula Busan hanggang Goje ay umabot ng 1.5 oras. Hindi ko rin masyado nasukat kasi nakatulog din ako. Napansin ko lang dito sa Goje, may spesipikong oras ng pagtakbo ng mga buses dito. Hindi katulad sa mga metropolitan areas, matadalas yung mga pagdaan mga buses doon. Ayan, nakikita na natin. Madami mga cable car. Meron pa doon eh. Hindi makita rito. Nandito na tayo sa Goje Panorama Cable Car. Mag-isa lang natin pumunta dito. Hindi pa natin alam kung paano. Ayan. Para meron tayong video. First time ko pong magganito. Ayan, para makita ninyo. Ito na yung place. Goje Panorama Cable Car. Dito, paakyat na tayo. Mag-isa ko lang talaga. Wala akong kasamang kahit sino. Ayan, dito na tayo. Nakikita ko na yung mga cable car. Kung makikita ninyo, ayun na. Hanggang dun sa taas. Makita pero ito na umaandar na. Ganda, sulit to. Ito pa guys, yung mga may fear of heights, ayan, transparent yung flooring ng cable car. Yung mga may takot sa heights, bawal siguro dito, hindi ko lang alam, pero take it as a challenge para sa akin. Ganda rito guys, talaga sobrang sulit. 4 na oras yung biyahe ko halos kasi hindi ko alam kung paano yung sasakyan ko nung una. Medyo nagkanta, ligaw-ligaw ako kung paano gagawin ko. Ganda. Wala akong kasama dito, mag-isa ko lang. Pinasakay ako mag-isa, okay lang daw sabi ng Koreano eh. And yung mga cable car galing ibabaw, bumaba na sila. Actually yung ticket ko, pangbalikan din eh. Hindi ko pa kasi alam kung may sasakyan din doon, kaya kinuha ko na lang din yung round trip. Medyo sunset na. Mga alas 5 na rin eh. To, nasa taas na tayo. Nararating na natin yung pinakatuktok. Taas na dito. Wala kang makikita sa baba, puro puno, gubat.
Sulit ang biyahe dito. Kahit medyo gagabihin ako dito, sigurado okay lang to. Yan. Masampa na tayo. Ito na tayo sa taas. Tingnan natin ang nasa labas. Tinalam ko ano nandito. Tara, silipin natin. Dito na rin lang tayo. Meron palang view doon. Dito na pala yung tuktok ng pasyalan. Balik na tayo. Doon lagpas sa summit mo ang may trail walk pa banda ron, kaya lang wala na tayong masyadong oras at tumidilim na, kailangan na natin bumalik din. Alarga na tayo, pababa na tayo. Pababa. Mag-isa pa rin akong pinasakay. Pero pala parang VIP ang access sa pagsakay. Kung mag-isa mo lang na bumili ng ticket, mag-isa mo lang din na sasakay. Gutom. Una bago mo. Nagpauwi na tayo. Walang bus stop dito. So palagay ko kailangan natin mag-taxi. Puro may private vehicle lang nagpupunta rito eh. May sakaya ng bus doon pa sa pinanggalingan ko. Problema nga lang, wala siyang timetable sa Kakao. Yan, uwi na tayo. Tingin ko wala nang bus dito. Ngayon, baka mag-booking na lang ako sa Kakao Taxi. Kasi kadalasan dito mga namamasyal, puro mga may sariling sasakyan. Kaya malamang ako, wala akong sasakyan. Baka mapataksi na ako. Sa anong oras na kasi? Madilim na. Merong isang bus na dadaan dyan, 24 minutes pa. Pero kung sakasakali, magtataksi talaga tayo. Video muna. Yan. Dapat pag pupunta kayo dito, at least may kasama kayo. Kasi kung mag-isa nyo, pwede naman. Pero dapat marunong kayo magsalita. Kasi kung hindi, wala namang tutulong sa inyo dito. Pero worth it talaga yung pasyal niya dito. Wala akong kumbaga medyo pagod, puwet pa nga actually. Pero okay lang kasi kesa naman palagi nagtatrabaho tayo, pagbibigyan natin yung sarili natin na mamasyal. Nandito na rin tayo sa Korea, siyempre mamamasyal na rin tayo. By the way, medyo patapos na yung vlogging ko. Binuod ko lang yung pinaka-storya ng pag-travel ko dito. Pinili ko na lang mag-booking ng taxi kasi magkakating trip yung bus. Baka doon sa susunod na linya ng bus, wala naman ding dadaan doon. Mapapatagal lang yung pag-uwi. At ito na nga, nakasakay na ako. Pabalik ako ng Koje Koyon Bus Terminal. Nabili ko yung ticket ng halagang 9,000 won. So na nga, nakasakay na din tayo. Sa totoo lang, medyo nabitin pa ako sa pasyal. Sana nga mas matagal ako nandun. Kaso nga, wala nang masyadong oras. Kaya dapat na talagang uwi.
By the way, salamat pala sa panonood ninyo. Sana may natutunan kayo sa mga impormasyon na sinabi ko. Quick vlog lang ito. Sana isang araw mapuntan din ninyo, saksiyan ninyo, ma-appreciate ninyo yung lugar